Lumapit siya, huminto ang hangin, tumahimik ang ilog. Ang mga dahon ay tila napayuko sa bigat ng presensya ng matandang salamangkero. Napatingin ang dalawang bata sa kanya, may halong takot at pagtataka. Ngumiti si Aurelius, isang ngiting bihira na niyang magawa matapos ang maraming taon ng pag-iisa. Sa mahinang tinig na may dalang bigat ng sinaunang panahon, tinanong niya, "Nais ba ninyong matutunan ang mga lihim na hindi nakikita ng karaniwang mata?" Nagkatinginan ang dalawang bata. Sa inosenteng sandaling iyon, walang inggit, walang galit. Pareho silang tumango. Ang kanilang mga pangalan ay Isandro at Malaya. Hindi pa alam ni Aurelius na ang simpleng pagtanggap na iyon ang magiging simula ng isang siklong magtatagal ng maraming salinlahi. Isang siklong magdudulot ng pagkakaibigan, selos, pagtataksil at digmaan. Ngunit huli na upang umatras. Dahil sa katahimikan ng umagang iyon, ang huling miyembro ng lahing mailang ay gumawa ng desisyong magbabago sa kapalaran ng kapuluan. Tinanggap niya ang dalawang bata bilang kanyang mga alagad. At sa sandaling iyon, nagsimula ang alamat ng dalawang dugo ng tadhana.